Oras na para pag-usapan ng mga bagay na unique sa iyo. Alamin ang mga payo mula sa ating millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa araw na to, meron tayong question. And sabi niya, paano ko malalaman kung nabubuli na pala ang anak ko? Hindi natin kagad yan nakikita kung yung bata talaga ay nabubuli na sa loob ng eskwelahan. Pero magandang tanong to kasi at least ngayon makikita natin, no? Baka yung anak po pala ninyo ay isa na po dyan. Una na rito, tingnan natin yung biglang pagbabago sa ikinikilos or behavior ng anak po ninyo. Kasi hindi lahat ng bata nagsasabi agad na nabubuli sila. Mapapansin natin yan doon sa katawan nila, sa mood nila, sa routine. O mapapansin natin yun. Ano yung mga posibleng sign halimbawa na po pwede nating i-check? Halimbawa, pasimple, sasabihin niya, ma, ayoko nang pumasok sa school. Ayan. O kaya naman, hindi niya direktang sasabihin sa'yo na ayaw niyang pumasok sa school, pero pansin mo, parang lagi na lang nagsasakit-sakitan pagpapasok sa eskwelahan. Yung parang may iniiwasan. I'm not saying na maging paranoid po kayo sa anak ninyo, pero ito yung mga dapat din na monitor natin kahit mga pasimpleng bagay lang. Kasi mamaya, nabubuli na pala siya, di lang nagsasalita. Kasi, syempre, ang bata, mabilis yan mapaniwala. Kapag sinabi yan ng bully, kapag sinabi mo yan sa nanay mo, sinumbong mo ko, malalagot ka sa akin, or kung ano pang threats yung pwede niya ma-receive, di ba? So kaya din, minsan, pwede rin kayo mag-initiate ng conversation sa kanya kung ano yung mga dapat i-watch out. Pangalawa, kapag magtatanong tayo dapat sa bata, importante na kalmado tayo at saka very specific yung tinatanong natin. Kapag diretso kasi sinabi natin na binubuli ka ba? Siyempre, hindi naman yan direktang sasagot ka agad. Baka nga matakot pa kasi very confrontative. So maganda, yung pagtatanong din natin sa kanila, medyo pakwento. So yun na rin yung pagkakataon ninyo na mas nakikilala niyo siya. Tapos hindi niya namamalayan na ini-explore mo na pala yung ganong klaseng issue, no? Pangatlo, kumilos agad kapag may nakita kayong pattern na nabubuli yung bata. Kasi ang bullying, repeated po yan na ginagawa na hindi maganda sa anak po ninyo, na ang intensyon ng bully, saktan talaga siya. I-shame, i-exclude mula dun sa mga kalaro, 'di ba? Magkaroon din ng sense of control dun sa bata. So, ibig sabihin, hindi po siya simple lang na pwedeng ikibit balikat, no? Importante meron kagad tayong gagawin kasi yung oras mahalaga 'yan. So, yun lang po, no? Sana meron po kayo natutunan, very practical. Kung may question po na connected dito, pwede po kayo mag-send sa email na nakikita ninyo sa baba. So, muli po, this is Rian Portuguese at laging isipin, no? Maging mabuti sa ating isip.